Si Pia Garcia ay isang simpleng babae na hindi kailanman naging sentro ng atensyon dahil sa kanyang ordinaryong anyo. Tahimik at payapa ang kanyang pamumuhay hanggang sa isang gabing hindi niya inaasahan ang tuluyang nagbago ng kanyang kapalaran. Sa taunang Christmas party ng kanilang kumpanya, dahil sa kalasingan at isang maling desisyon, nauwi siya sa isang gabing kasama ang gwapo at makapangyarihang CEO na si Nathaniel Salvador. Hindi niya inakalang ang isang gabing yon ang magiging simula ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan nang nalaman ng bilyonaryo na may naganap sa kanila, ay inakusahan siya nitong mababang babae at handang bayaran para sa katahimikan niya. Kaya dala ng galit ay lumayo siya. Ngunit makalipas ang ilang linggo, natuklasan ni Pia na nagdadalang tao siya at kambal pa ang kanyang dinadala. Sa takot sa binata ay itinago niya ang pagbubuntis upang maprotektahan ang kanyang mga anak. Pero paano kung malaman ng binata na dinadala niya ang anak nito? Handa ba niya itong patawarin o ilaban ang katahimikan nilang mag-iina? Magandang araw, Angels. Isa na muling full story ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-like po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang baso pa nga, Pia. Minsan lang to. Huwag mo sayangin ang gabi. Malakas na sigaw ni Donna, ang tanging malapit na kaibigan ni Pia sa accounting department. Bahagyang hila-hila nito ang kanyang braso habang sumasayaw sa gitna ng siksikang dance floor. Umiling si Pia at pilit na ngumiti. Iniangat ang kanyang baso na may lamang juice. Nakatatlong cocktail na ako, Donna. Alam mo namang mahina ako sa alak eh. Baka mamaya sa sementeryo na ako pulutin, hindi sa boarding house ko. Ay sus! Christmas party naman ng Salvador Company to. At tingnan mo. Itinuon ni Donna ang nguso nito sa VIP lounge na nasa itaas na bahagi ng Marangyang Bulwagan. Nandun ang premyo ng gabi, si Sir Nathaniel. Napakagwapo talaga. My God! Kahit maging anino lang niya ako, papatulan ko. Napasulyap si Pia sa direksyong itinuro ng kaibigan. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakaupo si Nathaniel Salvador, ang kanilang CEO. Nakasuot ito ng isang itim na tuxedo na lalong nagpadilim at nagpagwapo sa misteryoso nitong aura. Seryoso ito, walang ngiti at tila ba napilitan lang dumalo sa okasyon na iyon. Sa simpleng hitsura ni Pia, nakasalamin, nakatali ang buhok at nakasuot ng simpleng cream-colored dress na nabilang sa tiyangge, alam niyang parang langit at lupa ang distansya nila ng kanyang amo. Huwag kang ambisyosa, Donna. Baka marinig ka pa ng mga chismosa sa HR. Biro ni Pia. Sige na, magsa-CR lang ako. Medyo umiikot na rin ang paningin ko eh. O sige, bilisan mo ah. Susunod daw raffle. Baka makuha mo yung hiling mong washing machine. Tumatawang hiyaw ni Donna bago muling sumama sa mga nagsasayaw. Habang naglalakad patungo sa banyo, naramdaman ni Pia ang biglang bigat ng kanyang mga hakbang. Ang tatlong cocktail na ininom niya ay nagsisimula ng sumipa. Imbes na sa banyo tumuloy, dinala siya ng kanyang mga paa sa rooftop ng hotel para makalanghap ng sariwang hangin. Sumandal si Pia sa pasamano ng rooftop, ipinikit niya ang mga mata at nilanghap ang katahimikan. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na naputol nang bumukas ang pinto ng rooftop. Sino yan? Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw. Baritono, malalim at may kaunting gasgas ng kalasingan. Natigilan naman si Pia. Paglingon niya, nalaki ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang salamin. Sir Nathaniel? Lumakad ang binata papalapit sa kanya. Medyo gulo na ang buhok nito at maluwag na ang pagkakatali ng kanyang korbata. May hawak itong bote ng mamahaling whiskey. Tinitigan siya nito, tila sinusuring mabuti ang kanyang muka sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang empleyado. Bulong ni Nathaniel
tila kinakausap ang sarili. Pero ginagawa mo rito? Bakit hindi ka na dun sa ibaba at nakikipag-enjoy sa iba? Ano po sir, nahihilo lang po ako. Medyo marami na pong nainom ko eh. Nauutal na sagot ni Pia. Gusto niyang tumakbo, pero tila napako ang kanyang mga paa nang lumapit palalo si Nathaniel. Amoy na amoy niyang mamahaling pabango nito na may halong bango ng alak. Mabuti ka pa, nahihilo lang dahil sa alak. Mapait na tumawa si Nathaniel, sabay lagok mula sa bote. Ako, nahihilo ko sa mga taong nakapaligid sa akin. Lahat sila may kailangan. Lahat sila may gustong kunin sa akin. Naramdaman ni Pia ang lungkot sa boses ng kanyang boss. Isang emosyon na hindi niya inasahang makikita sa isang makapangyarihang lalaki. Sir, okay lang po ba kayo? Kung gusto niyo po, tatawagin ko ang sekretary niyo. Huwag. Mabilis na hinawakan ni Nathaniel ang braso ni Pia. Mainit ang palad nito at tila may kuryenteng gumapang sa balat ng dalaga. Manatili ka muna rito, kahit sandali lang. Huwag mo kong iwan. Pero sir... Anong pangalan mo? Putol ni Nathaniel sa kanya habang ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso sa mga labi ni Pia. Sa puntong yon, ang alkohol sa utak ni Pia ay nagtanggal ng kanyang takot. Ang gwapong mukha ni Nathaniel ay tila isang magnet na humihigop sa kanyang buong pagkatao. Pia po. Pia Garcia. Bulong niya. Pia. Ang simple mo. Pag-uulit ni Nathaniel na parang nilalasap ang bawat salita. Walang kolorete. Walang pagkukunwari. Sana lahat ng tao katulad mo, Pia. Bago pa man makasagot si Pia, naramdaman na lang niya ang marahang pagdampi ng mga daliri ni Nathaniel sa kanyang pisngi. Tinanggal nito ang kanyang salamin at inilagay sa bulsa ng tuksido nito. Ang kasunod na pangyayari ay tila eksena sa isang pelikula. Iniyuko ni Nathaniel ang ulo nito at marahang nilapat ang labi sa labi ng dalaga. Isang simpleng dampi na mabilis na naging mapusok. Ang tamis ng alak, ang lamig ng gabi, at ang init ng katawan ni Nathaniel ay tuluyang nagpabaliw sa simpleng mundo ni Pia. Nakalimutan niya ang kanyang posisyon. Nakalimutan niya kung sino ang lalaking kahalikan niya. Ang tanging alam niya, sa gabing yon, kailangan siya ng lalaking ito at kailangan din niya ito. Sumama ka sa akin. Bulong ni Nathaniel sa gitna ng mga halik habang dahan-dahan silang umuurong patungo sa presidential suite na nasa dulo ng hallway ng rooftop. Ano kasi Sir Nathaniel? Pero sige po. Nahihilo na sagot ni Pia. Tuluyan ang nalunod sa mapanlinlang na gabing iyon. Unti-unting bumasag ang sikat ng araw sa malaking glass window ng presidential suite. Idinilat ni Pia ang kanyang mga mata, ngunit agad din itong ipinikit dahil sa matinding kirot sa kanyang ulo. Humawak siya sa kanyang sintido, ramdam ang bigat ng hangover. Nasaan ako? Bulong niya sa sarili, paus ang boses. Nang maramdaman niyang kakaibang lambot ng kama at ang mamahaling tela ng kumot na nakabalot sa kanyang katawan, doon lang siya tuluyang natauhan. Agad siyang napaupo. Lumingon siya sa kanyang tabi at parang huminto ang tibok ng kanyang puso sa kanyang nakita. Si Nathaniel Salvador, ang kanilang CEO, tulog na tulog pa ito. Kita ang matipunong balikat at bahagyang nakakunot ang noo habang nakayakap sa isang unan. Sa sahig, nagkalat ang mamahaling tuksido nito. Ang kanyang cream color dress at ang kanyang salamin na sa kabutihang palad ay hindi nabasag. Diyos ko! Napatakip si Pia sa kanyang bibig, kasabay ng pag-unahan ng mga luha sa kanyang mga bata. Anong ginawa ko? Anong ginawa namin? Ang mga alaala ng kagabi ay biglang nagdatingan na parang baha. Ang mga halik sa rooftop, ang mga bulong ni Nathaniel, ang init ng kanilang mga katawan at ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng impluwensya ng alak. Mabilis ngunit pilit na walang ingay na bumaba si Pia sa kama. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang pinupulot ang kanyang mga damit sa sahig. Agad niyang isinuot ang gusot niyang damit.
Habang isinusuot ang kanyang salamin, narinig niya ang mahinang pag-ikot mula sa kama. Ouch! Dahan-dahang gumalaw si Nathaniel. Kinuskos nito ang mga mata at dahan-dahang umupo. Sapo pa rin ang ulo. Kainis! Ang sakit ng ulo ko. Napatigil si Pia sa pagkilos. Nakatayo siya sa gilid ng kama. Hindi alam kung tatakbo ba o magtatago. Nang iangat ni Nathaniel ang kanyang tingin, nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling kumunot ang noo ng CEO. Halatang kinikilala pa kung sino ang babaeng nasa silid niya. Pagkalipas ng ilang segundo ng nakakabinging katahimikan, nanlaki ang mga mata ni Nathaniel at agad na hinila ang kumot para takpan ang sarili. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Galit at gulat na tanong ni Nathaniel. Ang boses nito ay wala ng bakas ng lambing kagabi. Puro lamig at otoridad na ang nandoon. Nanginig naman ang labi ni Pia. Sir Nathaniel, ako po si Pia. Pia Garcia. Mula po sa accounting department. Accounting? Napahawak si Nathaniel sa kanyang muka. Halatang hiyang-hiya at naguguluhan. Paano ka napunta rito? Anong nangyari kagabi? Hindi niyo po ba natatandaan, sir? May kaunting kirot sa pusong tanong ni Pia. Sa rooftop po, nagkausap po tayo tapos dinala niyo po ako rito. What? Hinampas ni Nathaniel ang kama. Wala akong matandaan. Ang muling alam ko, uminom ako dahil sa stress sa board meeting. Bakit hinayaan mo mangyari to, miss? Ang paratang na yon ay parang sampal sa mukha ni Pia. Sir, hinayaan? Pareho po tayong nakainom kagabi at hindi ko po kayo pinilit. Hindi mo ko pinilit, pero hindi ka rin tumanggi, di ba? Buliyaw ni Nathaniel habang pilit na pinapakalma ang sarili. Pagamat bakas ang galit sa mga mata. Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa kumpanya kung may makaalam nito? Kung malaman ng media na may nangyari sa CEO at sa isang ordinaryong empleyado? Sir, wala po kong balak ipagsabi. Gusto mo ba ng pera? Malamig na putol ni Nathaniel sa kanya. Tinitigan niya si Pia mula ulo hanggang paa. Tila inaalam ang halaga nito. Sabihin mo lang kung magkano ang kailangan mo para manahimik ka. Huwag mo lang subukang gamitin to para i-blackmail ako. Napatulala naman si Pia. Ang lalaking kayakat niya kagabi na tila sugatan at nangangailangan ng kalinga ay tuluyan ng naglaho. Ang nasa harap niya ngayon ay isang walang pusong negosyante. Ang kanyang simpleng dignidad ay tuluyang nasugatan. Hindi ko kailangan ng pera niyo, Sir Nathaniel. Mahina ngunit matatag na sagot ni Pia habang pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Huwag kayong mag-alala. Ang nangyari kagabi, isang malaking pagkakamali lang yun para sa akin. Kalimutan na natin ang nangyari to. Mabilis na tinalikuran ni Pia ang CEO. Kinuha niya ang kanyang bag at halos patakbong lumabas ng presidential suite. Iniwan si Nathaniel na natitigilan sa kanyang naging reaksyon. Habang nasa loob ng elevator pababa ng hotel, doon lang tuluyang bumuhos ang iyak ni Pia. Napasandal siya sa pader ng elevator. Yakap ang sarili. Hindi niya alam kung paano pa siya papasok sa trabaho sa mga susunod na araw. At kung paano niya haharapin ang katotohanan na ang kanyang tahimik na mundo ay tuluyan ng nagulo. 4 na linggo ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng Christmas party. Para kay Pia, ang bawat araw ay isang pagsubok sa pagpapanggap. Sa tuwing nakikita niya si Nathaniel Salvador na naglalakad sa hallway ng kumpanya na may kasamang mga bodyguard at board members, pabilis siyang yumuyuko o kaya naman ay nagtatago sa pinakamalapit na cubicle. Mukhang ganun din naman ang gusto ng CEO, ang magpanggap na walang nangyari. Ngunit isang umaga ng Lunes, habang nag-e-encode ng mga resibo sa accounting office, biglang umikot ang sikmura ni Pia. Ouch! Napahawak siya sa kanyang bibig at mabilis na napatayo. Oh, Pia, okay ka lang? Bakit bigla kang namutla? Tanong ni Donna na nakaupo sa katabing table. Sandali lang, Donna. Hindi na nagawang tapusin ni Pia ang sasabihin. Patakbo siyang lumabas ng opisina at nagtungo sa banyo ng mga empleyado.
Agad siyang pumasok sa isang cubicle at doon ay napasandal sa inidoro. Pilit na isinusuka ang agahan na halos wala namang lumalabas kundi laway. Humihingal siya habang ang pawis ay naglalabasan sa kanyang noo. Ang kanyang paningin ay tila umiikot at ang amoy ng scented soap sa banyo na dati naman niyang nagugustuhan ay biglang naging mabaho sa kanyang pang-amoy. Ano ba tong nangyayari sa akin? 3 araw na akong ganito. Bulong niya sa sarili habang naguhugas ng muka sa lababo. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang dati niyang simpleng muka ay mas lalong mukhang pagod ngayon. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. At doon, isang biglang takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang katotohanan na pilit niyang itinatago sa kanyang isip ang biglang kumatok. Ang buwan ng dalaw ko, huli na ng 2 linggo. Aniya sa sarili, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakalkula ang mga petsa sa kanyang isip. Hindi pwede. Pagpapakalma niya sa sarili. Baka stress lang to. Tama, na-stress lang ako sa mga report. Nang lumabas siya ng banyo, nagulat siya na makitang nakatayo sa labas si Donna. May hawak na baso ng mainit na tubig at nakataas ang isang kilay. Pia, mag-usap nga tayo. Seryosong sabi ni Donna, sabay hila sa kanya sa may dulo ng hallway kung saan walang tao. Huwag mo kong madala-dala sa stress o puyat na dahilan mo ha. Ibang kutob ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Donna? Ayos lang talaga ako. Pilit ng ngiti ni Pia, bagamat ang puso niya ay kumakaba ng napakabilis. Anong ayos? Halos 3 linggo ka nang laging tulala. Tapos ngayon, pabalik-balik ka sa banyo tuwing umaga. At napansin ko, ayaw mo na ng paborito nating sapsap na may suka dahil nasusuka ka sa amoy. Saad ni Donna, tinititigan ng maigi ang kaibigan. Pia, sabihin mo sa akin ang totoo. May nangyari ba nung gabi ng Christmas party? Napaatras si Pia. Wala. Anong ibig mong sabihin? Nawala ka nung gabing yun pagkatapos mong mag-CR. At si Sir Nathaniel, balita sa taas, maaga ring umalis at wala sa mood kinabukasan. Dahan-dahang hinawakan ni Donna ang magkabilang balikat ni Pia. Pia, kaibigan mo ko. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Hindi na napigilan ni Pia ang kanyang sarili. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng 1 buwan ay tila gustong magwala. Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Donna, natatakot ako. Diyos ko! Napasinghap si Donna. Napaitaas ang kamay sa bibig. Huwag mong sabihin, hindi ko pa sigurado. Umiiyak na bulong ni Pia. Mamayang uwian, sasamahan kita sa butika. Seryosong sabi ni Donna na wala ang pagiging palabiro nito. Bibili tayo ng pregnancy test. Kailangan nating malaman ng totoo, Pia. Dahil kung tama ang hinala ko, hindi lang trabaho mong nakataya rito, kundi ang buong buhay mo. Tumango si Pia habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang tahimik niyang mundo ay tuluyan ng nanganib at ang simula ng isang mas malaking gulo ay unti-unti nang lumalapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Pia habang nakaupo sa gilid ng maliit na kama. Sa tabi niya, pabalik-balik sa paglakad si Donna. Kagat-kagat ang kuko sa labis na kaba. Sa ibabaw ng lababo sa loob ng maliit na banyo, nakalatag ang 2 piraso ng pregnancy test kit na binili nila kanina. Pia, 5 minuto na. Basag ni Donna sa katahimikan. Huminto ito sa paglalakad at lumingon sa kanya. Tingnan mo na. O gusto mo, ako ang tumingin? Huwag muna, Donna. Natatakot ako. Bulong ni Pia. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Paano kung totoo? Kung totoo, haharapin natin. Pero kailangan nating makasiguro. Sige na, ako nang titingin. Huminga ng malalim si Donna at dahan-dahang pumasok sa banyo. Ilang sandali lang, narinig ni Pia ang mahinang pagsinghap ng kaibigan. Mabilis na tumayo si Pia at sumunod. Nakatayo si Donna sa harap ng lababo. Nakatitig sa mga plastic na stick na parang nakakita ng multo.
Donna, anong resulta? Nauutal na tanong ni Pia. Ipinakita sa kanya ni Donna ang 2 stick. Malinaw na malinaw ang 2 pulang guhit sa bawat isa. Positibo. Diyos ko! Napasandal si Pia sa pader ng banyo. Dahan-dahang napaupo sa sahig habang humahagulhol ng iyak. Paano na to? Paano ng trabaho ko? Paano si Sir Nathaniel? Mabilis na lumuhod si Donna at niyakap ang kaibigan. Shh! Tahan na, Pia. Nandito ako. Hindi kita iiwan. Pero Pia, kailangan nating pumunta sa doktor bukas na bukas din. Kailangan mong mapatingnan yan ng maayos. Kinabukasan, sa isang pribadong klinika malayo sa kumpanya, nakahiga si Pia habang nilalagyan ng malamig na gel ang kanyang tiyan para sa isang ultrasound. Hawak-hawak pa rin ni Donna ang kanyang kamay upang magbigay ng lakas ng loob. Ang OB-GYN na si Dr. Sanchez ay seryosong nakatitig sa monitor ng ultrasound machine habang pabalik-balik ang hawak nitong aparatus sa tiyan ni Pia. Doktora, okay lang po bang bata? Kabado at mahinang tanong ni Pia. Ngumiti ng bahagya ang doktor at hinarap sila. Ayos ang lagay ng baby mo, Pia. Sa katunayan, lampas 7 linggo na ang tiyan mo at may gusto kong ipakita sa'yo. Iniharap ng doktor ang monitor kay Pia at itinuro ang 2 maliliit na tila itim na tuldok sa screen. Ayan, nakikita mo ba? Heto ang tibok ng puso ng una at heto naman ang sa pangalawa. Isang mabilis at sabay na tunog ng tibok ng puso ang umalingaw sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Donna. Halos mabitawan ang kamay ni Pia. Dok, ibig niyo pong sabihin? Yes. Congratulations, Pia. Hindi lang isang dinadala mo. You were pregnant with twins. Kambal ang mga anak mo. Nakangiting pahayag ng doktor. Parang kidlat sa pandinig ni Pia ang salitang kambal. Napahawak siya sa kanyang tiyan na wala pa namang gaanong umbok. 2 buhay ang nasa loob niya. 2 anak ng makapangyarihang CEO na si Nathaniel Salvador. Kambal po? Pag-uulit ni Pia. Habang ang mga luha ay muling pumatak, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama ng kakaibang init sa kanyang puso. Pagkalabas ng klinika, habang naglalakad sa gilid ng kalsada, hindi pa rin makapaniwala si Donna. Grabe, Pia! Isang gabi lang kambal agad? Ang lupit naman ng CEO natin! Donna, huwag kang maingay. Baka may makarinig sa'yo. Saway ni Pia, bagamat pilit ang ngiti. Pero seryoso, Pia. Naging seryoso ang mukha ni Donna. Anong plano mo ngayon? Kambal yan. Doble ang gastos. Doble ang hirap. Sasabihin mo ba kay Sir Nathaniel? Karapatan niyang malaman. Napatigil sa paglakad si Pia. Naalala niyang huling sinabi sa kanya ni Nathaniel sa hotel suite. Ang lamig ng boses nito. Ang akusasyon na ginagamit niya ang nangyari para sa pera at ang takot nito sa iskandalo. Hindi, Donna. Matatag na iling ni Pia. Hindi ko sasabihin sa kanya. Ano? Bakit? Siyang ama ng mga anak mo, Pia. Ayokong isipin niya na ginagamit ko ang mga anak ko para perahan siya o para pilitin siyang pakasalan ako. Seryosong sagot ni Pia habang nakatingin sa malayo. Kaya ko silang buhayin mag-isa. Itatago ko ang katotohanan ito para sa katahimikan ng buhay ko. At para sa kaligtasan ng mga anak ko. Sigurado ka na ba talaga rito, Pia? Wala na ba talagang bawi ang magaganap? Nanginginig ang boses ni Donna habang nakatitig sa puting envelope na inilapag ni Pia sa ibabaw ng lamesa. Tanghalian na at nagtago ang magkaibigan sa isang maliit at madilim na sulok ng fast food restaurant malapit sa opisina. Tumango si Pia. Bagamat may lungkot sa kanyang mga mata. Sigurado na ako, Donna. Ito lang ang tanging paraan para maprotektahan ko ang mga anak ko at ang sarili ko. Habang narito ako sa Salvador Company, bawat araw ay parang tinatapos ako sa kaba. Pero paano ang panganganak mo? Ang pambayad sa ospital? Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha ni Donna. Kambal yan, Pia. Hindi biro ang gasto sa ganyan. May kaunti naman akong ipon. At bala ko umuwi muna sa probinsya namin sa Mindoro.
Pilit na ngumiti si Pia sabay hawak sa kamay ng kaibigan. Nandun si Tia Karen, tahimik doon. Walang makakakilala sa akin at walang makakaalam kung sino ang ama ng mga bata. Bumuntong hininga si Donna at pinunasan ng sulok ng kanyang mga mata. Mamimiss kita ng sobra, friend. Sino nang makikinig sa mga chika ko rito sa accounting? Pwede mo naman akong i-text o tawagan eh. Huwag mo lang ipagsasabi kahit kanino kung nasaan ako. Paalala ni Pia. Pagbalik sa opisina, tila nanunuyo ang lalamunan ni Pia habang naglalakad patungo sa opisina ng kanilang department head. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, pumukas ang pinto ng elevator at iniluwa nito ang taong pinakainilagan niya sa lahat, si Nathaniel Salvador. Kasunod nito ang kanyang sekretary na si Cathy na mabilis na nagbabasa ng mga schedule mula sa isang tablet. Napatigil si Nathaniel nang makita si Pia. Nagtagpo ang kanilang mga mata at pansamantalang nawala ang malamig na ekspresyon sa mukha ng CEO. Miss Garcia. Formal na bati ni Nathaniel. Bahagya itong tumikim. Galing ka ba sa HR? Niyakap ni Pia ang hawak niyang resignation letter sa kanyang dibdib. Hindi po sir. May aabot lang po sana ako kay Ma'am Reyes. Tumingin si Nathaniel sa hawak nitong papel bago muling tumingin sa mukha ni Pia. Is that your performance report? Resignation letter ko po, sir. Diretsong sagot ni Pia. Ramdam niyang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit pinilit niyang panatilihing matatag ang kanyang boses. Napakunot ang noo ni Nathaniel. Lumingon ito kay Cathy. Cathy, didala mo ba yung kontrata para sa board meeting mamaya? Itayin mo ako sa conference room. Sige po, sir. Sagot ni Cathy bago mabilis na naglakad palayo. Nang makalayo ang sekretary, binalingan muli ni Nathaniel si Pia. Sumunod ka sa opisina ko, Miss Garcia. Ayun din. Sa loob ng malawak at marangyang opisina ng CEO, lalong naramdaman ni Pia ang liit ng kanyang pagkatao. Nanatili siyang nakatayo habang si Nathaniel ay naupo sa kanyang swivel chair, seryosong nakatitig sa kanya. Bakit ka magre-resign? Tanong ni Nathaniel, malamig ang tono, ngunit may kaunting bakas ng pagtataka. Dahil ba sa nangyari ng mga nakaraang buwan? Akala ko ba malinong na sa atin ang kalimutan na yun? Wala po tong kinalaman dun, sir. Pagsisinungaling ni Pia habang nakatingin sa sahig. May mga personal lang po kung dahilan. Kailangan ko pong umuwi ng probinsya para asikasuhin ang pamilya ko. Personal na dahilan? Tumayo si Nathaniel at lumapit sa kanya. Ipinasok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Baka naman, nakahanap ko ng ibang kumpanya na mas malaki ang offer. Sabihin mo sa akin, magkano bang kailangan mo para manatili ka rito? Magaling ka sa accounting. Ayokong mawala na tao sa gitna ng audit. Napaangat ng tingin si Pia. Nasaktan siya sa trato sa kanya ng lalaki. Para rito, lahat ng bagay ay nadadaan sa pera. Hindi po lahat ng bagay na bibili ng pera niyo, Sir Nathaniel. Gusto ko lang po ng tahimik na buhay at hindi ko na po yun matatagpuan dito. Tinitigan siya ng matagal ni Nathaniel. Tila naghahanap ng katotohanan sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ito mabasa na may itinatago siya, iniabot na ni Pia ang sulat. Salamat po sa pagkakataong makapagtrabaho rito, sir. Aalis na po ako. Mabilis na tumalikod si Pia at lumabas ng opisina. Hindi na hinintay ang sagot ng CEO. Habang naglalakad siya palabas ng gusali ng kumpanya, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Malungkot man, alam niyang ito ang tamang hakbang para sa bago nilang simula ng kanyang kambal. Pia, dahan-dahan naman sa pagbubuhat niyan. Naku kang bata ka. 7 buwan na yung tiyan mo. Kambal pa naman. Pasigaw na saway ni Tia Karen habang mabilis na inagaw ang planggana ng mga basang tinalupa na gulay. Nakahawak sa kanyang bewang si Pia at bahagyang tumawa habang pinupunasan ng pawis sa kanyang noo gamit ang binasa na bimpo. Tia naman, okay lang po ako. Sabi nga po ng doktor sa bayan, kailangan ko rin gumalaw-galaw para hindi ako mahirapan kapag nanganak. Kahit na, iba nagdadalang tao sa kambal. Baselan yan. Huwi ka nagwatanda habang inilalagay ang mga gulay sa hapagkainan ng maliit nilang kubo rito sa Mindoro.
Tinitigan nito ang malaking umbok sa tiyan ni Pia. Pero alam mo, hanggang ngayon ay nagtataka pa rin ako kung bakit ayaw mong sabihin kung sino ang ama na batang yan. Ang puputi at ang gaganda sigurado ng mga apo ko. Kitang-kita sa hubog ng tiyan mo. Bagyang napayuko si Pia. Dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan kung saan naramdaman niya ang marahang sipa ng isa sa mga sanggol. Huwag na po nating pag-usapan yon, Tia. Ang importante, nandito sila sa akin. Kaya ko naman silang palakihin kahit mag-isa eh. Bahala ka. Basta't narito lang ako para sa'yo. Buntong hininga ng kanyang tiya bago pumasok sa kusina. Napatitig si Pia sa labas ng bintana, kung saan tanaw ang berdeng bukirin at ang payapang bundok. Malayo ito sa mausok, maingay at magulong mundo ng Maynila. Akala niya kapag lumayo siya, tuluyan ang matatahimik ang kanyang isip. Ngunit bakit sa tuwing sasapit ang gabi, ang mukha pa rin ng malamig at supladong CEO ang kanyang naaalala. Samantala, sa nagtataasang gusali ng Makati, hindi mapakali si Nathaniel sa loob ng kanyang kondo. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ang parehong alak na ininom niya nung gabi ng Christmas party. Ilang buwan na ang lumipas, ngunit ang gabi na yon ay tila multong pabalik-balik sa kanyang panaginip. Sir Nathaniel, ito na po ang mga pirma para sa bagong merger. Maingat na wika ni Cathy habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Hindi tumingin si Nathaniel sa mga papel. Sa halip, lumingon siya sa kanyang sekretary. Cathy. Yes po, sir? Yung empleyado mula sa accounting na nag-resign ilang buwan ang nakakalipas. Si Miss Garcia, may balita pa kayo sa kanya? Kaswal na tanong ni Nathaniel, pagamat may nakatagong excitement sa kanyang boses. Nagtakang dapatingin si Cathy. Si Pia Garcia po? Wala na po kaming balita, sir. Ang alam ko lang po, nag-clearance siya ng maayos at bumalik na raw sa kanilang probinsya. Bakit niyo po naitanong? Wala naman. May nakalimutan lang akong itanong tungkol sa huling audit. Pagsisinungaling ni Nathaniel, pabagsak niyang ibinaba ang baso. Sige na, maaari ka na lumabas. Nang mag-isa na lang siya, napahawak si Nathaniel sa kanyang sentido. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Bakit ba hindi niya malimutan ang simpleng babaeng yon? Sa tuwing may nakikilala siyang magaganda at mayayamang modelo o businesswoman, walang nagpapatibok ng kanyang puso. Ang tanging hinahanap ng kanyang paningin ay ang mga mata ni Pia sa likod ng simpleng salamin nito. Ang pakiramdam ng yakap nito nung gabing may nangyari sa kanila ay hindi nawawala sa kanyang sistema. Nakakaramdam siya ng matinding pangungulila na hindi niya maipaliwanag. Humakbang si Nathaniel patungo sa kanyang telepono at may tinawagang numero. Miguel. Wika niya nang sumagot ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator at head of security. May ipapahanap ako sa iyong tao. I want you to find Pia Garcia. Lahat ng records niya sa HR kunin mo. Alamin mo kung nasaan siya ngayon. Masusunod po, boss. Ano gagawin ko kapag nahanap ko? Tanong sa kabilang linya. Napatitig si Nathaniel sa kawalan. Iulit mo lang sa akin ang lokasyon niya. Ako mismo ang pupunta sa kanya. Ibinalita ni Nathaniel ang tawag na may halong determinasyon. Hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanya. Ngunit alam niyang hindi matatahimik ang kanyang buhay hanggat hindi niya muling nakikita ang babaeng nagpabago ng kanyang bawat gabi. Dahanap ko na po siya, boss. Ang boses ni Miguel sa kabilang linya ng telepono ang nagpatayo kay Nathaniel mula sa kanyang swivel chair. Halos mabitawan niya ang hawak na mamahaling fountain pen. Ilang linggo ring walang balita ang kanyang investigator. Kaya naman ang balitang ito ay parang musika sa kanyang pandinig. Dasan siya, Miguel? Sigurado ka ba na siya yan? Sunod-sunod na tanong ni Nathaniel. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. Selyado ang impormasyon, boss. Nasa isang maliit na baryo siya sa San Agustin, Mindoro. Kasalukuyan siyang naninirahan sa kubo ng kanyang tiya na si Karen Garcia. Simple lang pong pamumuhay nila doon, malayo sa kabihasnan. Saad ni Miguel. Huminga ng malalim si Nathaniel. Napahawak siya sa kanyang dibdib, kung saan naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. May kasama ba siyang lalaki?
May bago ba siyang karelasyon doon? Wala, boss. Ayon sa mga kapitbahay, mag-isa lang siyang umuwi mula Maynila. Pero boss, biglang nag-atubili ang boses ni Miguel sa kabilang linya. May isa pa akong napansin sa mga kuhang litrato ko mula sa malayo. Ano yun? Magsalita ka ng diretso, Miguel. Utos ni Nathaniel, biglang nakaramdam ng kaba. Buntis si Miss Garcia, boss. At napag-alaman ko na kambal ang dinadala niya. At base sa laki ng tiyan niya, mukhang malapit na po siyang manganak. Parang gumuho ang mundo ni Nathaniel sa narinig. Naitukod niya ang isang kamay sa kanyang mesa para hulaan ang sariling timbang. Buntis? Kalkulado niya ang mga buwan mula noong gabi ng Christmas party hanggang sa kasalukuyang buwan ng Hulyo. Sakto. Saktong-sakto ang bilang ng mga buwan. Diyos ko! Bulong ni Nathaniel habang unti-unting nagliliwanag ang lahat sa kanyang isip. Kaya pala ito nag-resign. Kaya pala ninais nitong lumayo at magtago. Hindi ito nag-blackmail. Hindi humingi ng kahit isang singko. Dahil natatakot ito sa kanya at sa idudulot na gulo ng kumpanya. At ang mas matindi, dinala nito ang kanyang anak ng mag-isa. Boss, daririyan pa ba kayo? Tanong ni Miguel. Iadda mong sasakyan, Miguel, at ibook mo ko sa pinakamabilis na biyahe ng Roro patungo Mindoro ngayon ding gabi. Mabilis at matatag na utos ni Nathaniel. Pero Sir Nathaniel, sabi mo na may board meeting kayo bukas ng umaga kasama ang mga foreign investor. I-reschedule ko ang meeting. Kakansalahin ko lahat ng appointment ko sa buong linggong ito. Buliyaw ni Nathaniel. Wala nang pakialam sa milyong-milyong kontratang pwedeng mawala. Mas mahalagang pupuntahan ko ngayon. Huwag mo kong tatanungin. Sundin mo na lang ang utos ko. Matapos ibaba ang telepono, mabilis na binuhat ni Nathaniel ang kanyang coat. Hindi na niya nagawang mag-impake ng maraming gamit. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Pia. Ang simpleng babaeng binaliwala niya. Ngunit ngayon ay nagdadala ng kanyang anak sa isang malayong probinsya. Hintayin mo ko, Pia. Bulong ni Nathaniel sa hangin habang mabilis na naglalakad patungo sa kanyang pribadong elevator. Hindi ko hahayaang harapin mong lahat ng ito na mag-isa. Mabigat ang hakbang ni Nathaniel habang naglalakad sa maputik at maalikabok na daan ng maliit na baryo sa San Agustin. Nakasuot pa rin siya ng mamahaling polo at sapatos na halatang hindi bagay sa kapaligiran. Ngunit wala siyang pakialam. Hawak niyang address na ibinigay ni Miguel. Sa dulo ng daan, nakita niyang isang simpleng kubo na napaliligiran ng mga puno ng saging at gulayan. Sa tapat ng kubo, may isang babaeng nakatalikod. Dahan-dahang nagwawalis ng mga tuyong dahon. Malaki na ang tiyan nito at halatang nahihirapan sa bawat galaw. Pia? Mahina ngunit kumaralgal ang boses ni Nathaniel. Napatigil sa pagwawalis ang babae. Dahan-dahan itong lumingon. Nang makita nito ang lalaking nakatayo sa kanyang bakuran, nabitawan nito ang hawak na walis tingting. Nanlaki ang mga mata ni Pia sa ilalim ng kanyang salamin at biglang namutla ang kanyang mga pisngi. Sir Nathaniel? Nauutal na sulyap ni Pia, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Anong ginagawa niyo rito? Hinanap kita, Pia. Humakbang papalapit si Nathaniel, ngunit mabilis na napaatras si Pia. Hawak ang kanyang malaking tiyan na tila pinoprotektahan ito. Huwag kayong lumapit! Sigaw ni Pia habang umuusbong ang takot at halo-halong emosyon sa kanyang puso. Paano niyo ako nahanap? Bakit kayo nandito? Umalis na kayo! Pia, please, pag-usap tayo. Pakiusap ni Nathaniel. Nakataas ang dalawang kamay para ipakitang wala siyang masamang banta. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malaking umbok sa tiyan ng dalaga. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang alin po? Pagmamatigas ni Pia, bagamat nagsisimula ng mangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Wala tayong dapat pag-usapan, sir. Matagal na ako nag-resign sa kumpanya ninyo. Huwag mo akong ituring na parang walang alam, Pia. Medyo tumaas ang boses ni Nathaniel dahil sa halo-halong emosyon. Itinuro niya ang tiyan nito. Ang batang yan, mga batang dinadala mo. Anak ko sila, di ba? Tuwing gabi ng Christmas party,
Binuo natin sila. Hindi niyo sila anak. Pagsisinungaling ni Pia habang tuluyang pumatak ang kanyang mga luha. Akin lang ang mga batang to. Wala kayong karapatan sa kanila. Pia, pakiusap. Huwag kang magsinungaling. Humakbang pa pabalik si Nathaniel at sa pagkakataong ito ay nagawa niyang hawakan ng magkabilang balikat ng dalaga. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ng dalaga. Kinalkula ko ang mga buwan. Alam kong ako ang ama. Bakit mo ito itinatago sa akin? Bakit mo tiniis na mag-isa rito? Dahil natatakot ako sa iyo. Sa wakas ay isinigaw ni Pia ang lahat ng sakit na kinikimkim niya sa loob ng ilang buwan. Itinulak niya ang balikat ni Nathaniel. Natatakot ako na baka isipin mong pineperahan kita. Naalala mo ba nung umaga pagkatapos ng gabing yun? Tinanong mo ko kung magkano ang kailangan ko para manahimik ako. Itinuring mo kong parang mababang babae, Nathaniel. Natigilan si Nathaniel. Parang nasugatan ng kanyang puso sa mga binitawang salita ni Pia. Naalala niya ang kanyang sariling kawalang puso noong umagang yon dahil sa takot sa iskandalo. Pia, I'm sorry. Sobrang sama ako nung umagang yun. Natakot lang ako. Natakot ka para sa kumpanya mo, para sa reputasyon mo bilang CEO. Umiiyak na putol ni Pia habang sapu ang kanyang tiyan dahil sa biglang pagkirot nito sa tindi ng stress. Kaya lumayo ako dahil ayoko maging mantsa sa malinis mong pangalan. At ayoko lumaki ang mga anak ko na isinusumbat mo sa kanila na nagkaanak ka lang sa isang ordinaryong empleyado dahil sa pagkakamali habang nakainom. Hindi pagkakamali ang mga anak nating, Pia. Seryoso at may panunuyo sa boses na bawi ni Nathaniel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay patungo sa malaking tiyan ni Pia. Sa pagkakataong ito, hindi na nagawang lumayo ng dalaga dahil sa panghihina. Nangungulila ako sa iyo ng ilang buwan. Hindi kita malimutan. At ang malaman kong buntis ka, walang ibang pumasok sa isip ko kundi ang protektahan kayo. Dito ko ngayon, hindi bilang CEO, kundi bilang lalaking gustong panagutan ng pamilya niya. Napatitig si Pia sa mga mata ni Nathaniel. Wala nang lamig na nakita niya noon. Ang nakikita niya ngayon ay ang katapatan at pagsisisi. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang puson. Aray! Saad ni Pia. Napakapit ng mahigpit sa braso ni Nathaniel habang unti-unting nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pia, ano nangyayari? Natatarantang tanong ng binata. Nathaniel, ang tiyan ko, parang lalabas na sila. Hirap na bulong ni Pia habang may basang likido ang unti-unting dumaloy sa kanyang binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Nathaniel, ang sakit! Napakapit ng mahigpit si Pia sa mamahaling polo ni Nathaniel. Halos mapunit ang tela nito sa tindi ng bawat kontraksyon. Ang kanyang muka ay namumutla at pinagpapawisan, habang ang panubigang pumutok ay tuluyang nagbabad sa kanyang simpleng palda. Diyos ko, Pia, teka lang, dahan-dahan. Natatarantang sigaw ni Nathaniel. Ang kilalang kalmado at kalkuladong CEO ay tuluyang naglaho. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, binalot siya ng purong takot at panik. Miguel, ianda mong sasakyan ngayon din. Bulyaw niya sa kanyang tauhan na naghihintay sa unahan ng daan. Narinig ng kanyang tiyakarin ang kaguluhan kaya mabilis itong lumabas ng kubo. Anong nangyayari? Pia, manganganak ka na ba? Pia, ang mga bata, parang lalabas na po. Umiiyak na sagot ni Pia habang dahan-dahang nangihina ang kanyang mga binti. Walang pag-aalinlangang binuhat ni Nathaniel si Pia. Kahit na maputik ang daan at pabigat ang dalaga dahil sa dinadalang kambal, binaliwala niya ang lahat ng pagod. Tumakbo siya patungo sa marangyang SUV na nakaparada sa gilid ng kalsada. Maingat niyang inihiga si Pia sa backseat at sumunod na sumakay si Tia Karen na may dalang mga emergency na gamit at kasuotan para sa mga sanggol. Boss, saan ang pinakamalapit na ospital dito? Tanong ni Miguel habang mabilis na pinaandar ang makina ng sasakyan. Sa bayan, sa San Agustin District Hospital. Diretsuhin mo lang itong daan, iho. Tarantang sagot ni Tia Karen. Bilisan mo, Miguel.
Lumipad ka kung kailangan. Utos ni Nathaniel habang nakaluhod sa sahig ng sasakyan para asikasuhin si Pia. Hawak-hawak niya ang nanginginig na kamay ng dalaga, habang ang kabilang kamay niya ay marahang humahaplos sa noo nito upang itabi ang mga basang buhok. Huminga ka ng malalim, Pia. Dito ako. Hindi kita iiwan. Nathaniel, natatakot ako. Hikbi ni Pia. Pilit na tinitiis ang matinding kirot na nadarama. Masyado pang maaga. 7 buwan pa lang sila. Baka mapahamak ang mga anak ko. Walang mapapahamak. Ipinapangako ko sa'yo. Mariing sabi ni Nathaniel. Panggabat sa loob-loob niya ay nagdarasal na siya. Ang katotohanang premature ang kambal ay lalong nagpadagdag sa kanyang takot. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang daan sa probinsya ay baku-bako. Kaya naman bawat alog ng sasakyan ay nagpapadagdag sa sigaw ni Pia. Miguel, can't this car go any faster? Galit na sigaw ni Nathaniel. Boss, sinusubukan ko pero maputik at maraming lubak ang daan. Kapag binilisan ko pa, mas yuyugyug ang loob. Paliwanag ni Miguel na pinagpapawisan na rin sa tensyon. Nathaniel! Isang matinding kontraksyon muli ang tumama kay Pia. Napasigaw siya at napasandal ang ulo sa hita ni Nathaniel. Ang higpit ng hawak niya sa kamay ng lalaki ay halos magpatunog sa mga buto nito. Ngunit hindi iniinda ni Nathaniel ang sakit. Mas masakit para sa kanya ang makitang nahihirapan ang babaeng mahalaga sa kanya. Dito lang ako, Pia. Sige pa, huminga ka. In and out. Kakayanin mo to. Matapang ka, di ba? Pagpapakalma ni Nathaniel. Basag ang kanyang boses at may sarili na ring mga luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling yon, napagtanto niya kung gaano kalaki ang kasalanan niya sa pag-iwan dito na mag-isa sa loob ng ilang buwan. Ang hirap na dinaranas ni Pia ngayon ay dapat nakasama siyang pumapasan. Malapit na ba tayo, Tia? Tanong muli ni Nathaniel sa matanda. Kaunti na lang, iho. Paglagpas sa tulay na yan, bayan na! Sagot ni Tia Karen. Napanay din ang bulong ng dasal. Matapos ang tila walang katapusang 30 minuto ng karera laban sa oras, sa wakas ay pumasok ang SUV sa gate ng ospital. Hindi pa man tuluyang humihinto ang sasakyan, binuksan na ni Nathaniel ang pinto at sumigaw sa mga medical staff na nasa emergency room. Stretcher! Kailangan ko ng stretcher ngayon din. Ang asawa ko manganganak na. 7 buwan pa lang ang tiyan niya. Buliyaw ni Nathaniel. Hindi niya napansin ang salitang asawa na kusa na lang lumabas sa kanyang bibig dahil sa matindi niyang emosyon. Mabilis na rumisponde ang mga nurse at doktor. Maingat nilang inilipat si Pia mula sa sasakyan patungo sa stretcher. Habang itinatakbo si Pia patungo sa delivery room, hindi pa rin binibitawan ni Nathaniel ang kamay nito. Sumasabay siya sa pagtakbo ng mga nurse. Nathaniel, huwag kang aalis. Pakiusap ni Pia bago tuluyang isara ang pinto ng operasyon. Hindi ako aalis, Pia. Maghihintay ako rito. Lalabas kayong ligtas ng mga anak natin. Sagot ni Nathaniel bago siya harangin ng nurse upang bawalang pumasok. Naiwang mag-isa si Nathaniel sa hallway ng ospital. Hingal na hingal. May mga mansya ng dugo at putik sa kanyang kasuotan. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig habang nakatitig sa saradong pinto. Ang kanyang buong buhay bilang isang mayaman at makapangyarihang negosyante ay walang silbi sa mga sandaling ito. Ang tanging hiling niya ngayon sa may kapal ay ang kaligtasan ng kanyang mag-iina. Ang nakabibinging katahimikan sa hallway ng ospital ay bumasag pagkalipas ng halos 2 oras. Mula sa loob ng delivery room, narinig ni Nathaniel ang isang mahina ngunit malinaw na iyakin ng sanggol. Hindi pa nagtatagal, isa pang mas mahinang iyak ang sumunod. Napapatong ang magkabilang kamay ni Nathaniel sa kanyang muka. Tuluyang bumuhos sa mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital. Nagpapasalamat sa may kapal. Bukas ang pinto at iniluwa nito si Dr. Jenner, ang resident OB-GYN. Bakas ang pagod sa mukha nito, ngunit may tipid ng ngiti. Kayo po ba ang ama? Opo, Dok. Ako nga po. Mabilis na tumayo si Nathaniel. Pinunasan ang kanyang muka. Kamusta po ang asawa ko? Ang mga anak ko? Ligtas ang nanay. Kasalukuyan pa siyang tinatahi at pinatutulog dahil sa pagod. Sagot ng doktor,
Ngunit agad na nagseryoso ang mukha nito. Tungkol naman sa kambal, isang lalaki at isang babae. Dahil 7 buwan pa lang sila, kulang sila sa buwan at masyadong maliit ang timbang. May kaunting hirap din sila sa paghinga. Kailangan natin silang ilagay agad sa neonatal intensive care unit sa loob ng incubator. Parang pinilipit ang puso ni Nathaniel. Dok, gawin niyo ang lahat. Huwag niyo pong isipin ang gastos. Kung kailangan ng mga espesyalista mula sa Maynila, magbabayad ako. Siguraduhin niyo lang na magiging maayos sila. Ginagawa namin ang lahat, sir. Maaari mo silang silipin sa NICU mamaya. Tumango ang doktor bago muling pumasok sa loob. Makalipas ang ilang oras, dahan-dahang idinilat ni Pia ang kanyang mga mata sa loob ng recovery room. Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame at ang amoy ng gamot. Nang lumingon siya sa kanyang tabi, nagulat siya nang makita si Nathaniel. Nakatabi ito sa kanyang kama, nakaupo sa isang digulong upuan. Gusot-gusot pa rin ang polo nito na may mansya ng tuyong dugo, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at mahigpit na hawak ang kanyang kanang kamay habang natutulog. Sa kabila ng pagiging marangyang CEO, mukha itong pagod na pagod at tila isang bantay na ayaw umalis sa kanyang tabi. Bahagyang gumalaw si Pia, dahilan upang magising si Nathaniel. Pia! Mabilis na napatayo si Nathaniel, hinaplos ang noo ng dalaga. Kapustang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ba ang doktor? Nathaniel! Mahina ang boses ni Pia, nanunuyo ang lalamunan. Ang mga anak ko, nasan sila? Bumuntong hininga si Nathaniel, dahan-dahang hinalika ng likod ng kamay ni Pia. Ligtas sila, Pia. Isang boy at isang girl. Pero dahil kulang sila sa buwan, kailangan muna silang ilagay sa incubator sa NICU. Huwag kang mag-alala. Binabantayan ko sila kanina. Kamukha mong batang babae. Nangilid ang luha sa mga mata ni Pia. Gusto ko silang makita, Nathaniel. Baka hindi nila kayanin. Kakayanin nila. Matatapang ang mga anak natin katulad mo. Malambing na sabi ni Nathaniel. Kumuha siya ng baso ng tubig at maingat na pinainom si Pia gamit ang straw. Tutulungan kita. Kapag kaya mo nang umupo sa wheelchair, dadalhin kita ron. Kinabukasan, gamit ang isang wheelchair na maingat na itinutulak ni Nathaniel, narating nila ang salamin ng NICU. Sa loob, nakita ni Pia ang 2 napakaliit na sanggol na napapaligiran ng mga tubo at mga makina sa loob ng magkahiwalay na glass incubator. Ang kanilang mga balat ay mapupula pa at halos kasing laki lang ng isang dako ng palad ni Nathaniel. Napahagulhol si Pia, napatakip sa kanyang bibig. Ang liliit nila, Nathaniel. Kasalanan ko to kung hindi ako na-stress. Shh! Walang may kasalanan ito. Lumuhod si Nathaniel sa tapat ng wheelchair ni Pia at niyakap ito ng napakahigpit. Hinayaang maiyak ang dalaga sa kanyang balikat. Dito ko ngayon, Pia. Wala ngayon. Hindi mo nahaharapin ang kahit anong takot na mag-isa. Magiging mabuting ama ako sa kanila at gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat din sa iyo. Tiningnan ni Pia ang mukha ni Nathaniel. Ang lalaking dati ay kinatatakutan niya dahil sa yaman at kapangyarihan ay kasalukuyang nakaluhod sa sahig ng isang pampublikong ospital. Umiiyak kasama niya para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Sa sandaling yon, ang natitirang galit sa puso ni Pia ay unti-unti nang natunaw. Pinalitan ng pag-asa para sa bago nilang simula bilang isang pamilya. 2 linggo ang mabilis na lumipas sa loob ng San Agustin District Hospital. Sa loob ng 14 na araw na yon, hindi umalis si Nathaniel sa tabi ni Pia at ng kambal. Ang marangyang buhay ng CEO sa Maynila ay tila tuluyan na niyang kinalimutan. Natutulog siya sa isang maliit na sofa sa tabi ng kama ni Pia. Kumakain ng mga simpleng ulam na dinadala ni Tia Karen at personal na tumutulong sa pag-aasikaso sa mga pangangailangan ng dalaga. Uminom ka muna ng sabaw ng malunggay, Pia, para lumakas ang gatas mo. Malambing na sabi ni Nathaniel habang maingat na inilalapag ang mangkok sa bed table. Siya mismo ang nag-ihip sa sabaw para hindi mapaso ang dalaga. Napangiti si Pia, bagamat may kaunti pa ring hiya sa binata. Salamat, Nathaniel. Hindi mo naman kailangan gawin lahat ng to eh. May mga nurse naman at narito rin si Tia. Gusto kong gawin to, Pia. Gusto kong bumawi sa bawat araw na wala ako sa tabi mo habang naghihirap ka.
Seryosong sagot ni Nathaniel, sabay hawak sa kamay ng dalaga. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Doktora Jenner. May hawak na chart at malawak ang ngiti sa mga labi nito. Magandang balita. Lumabas na ang huling laboratory result ng kambal. Normal na ang kanilang paghinga at patuloy ang pagtaas ng kanilang timbang. Ligtas na silang alisin sa incubator. Napasigaw sa galak si Tia Karen na nasa sulok. Habang si Pia naman ay napaiyak sa labis na pasasalamat. Dok, ibig niyo pong sabihin pwede na silang umuwi? Oo, Pia. Pwede na silang lumabas bukas na bukas din. Tugon ng doktor bago sila binati at lumabas upang asikasuhin ang mga papeles. Nang mag-isa na lang silang tatlo, naging seryoso ang mukha ni Nathaniel. Lumuhod siya sa gilid ng kama ni Pia at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Pia, kayo maayos ng lagay ng mga anak natin. Maihilingin sana ako sa iyo. Ano yun, Nathaniel? Sumama na kayo sa akin pabalik sa Maynila. Pakiusap ni Nathaniel, hawak ang magkabilang palad ni Pia. Hindi ligtas at hindi sapat ang mga pasilidad dito sa probinsya para sa paglaki ng kambal. Sa Maynila, maihaharap ko sila sa pinakamahusay na pediatrician. May malaki akong bahay kung saan magiging komportable kayo. Napatigil si Pia. Lumingon siya kay Tia Karen na dahan-dahang tumango sa kanya. Hudyat na sumasang-ayon ito sa ikabubuti ng mga bata. Nathaniel, natatakot pa rin ako. Pag-amin ni Pia. Paano ang kumpanya mo, ang mga tao ron? Kapag nalaman nilang bumalik ako kasama mo at may bitbit na mga bata, pag-uusapan tayo. Ayoko maging mancha sa reputasyon mo. Hayaan mo silang magsalita, Pia. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Mariing sabi ni Nathaniel, may determinasyon sa boses. Kung kailangan iwan kong pagiging CEO para lang maprotektahan kayo, gagawin ko. Hindi ko nahahayaang lumayo pa kayo sa akin. Kayo ang bagong buhay ko ngayon. Please, Pia, hayaan mo kong panagutan kayo at alagaan kayo bilang isang pamilya. Naramdaman ni Pia ang tindi ng katapatan sa bawat salita ni Nathaniel. Wala nang suplado at aruganteng boss na nakilala niya noon. Ang nasa harap niya ay ang ama ng kanyang mga anak na handang itaya ang lahat para sa kanila. Dahan-dahang tumango si Pia habang ang mga luha ng kaligayahan ay muling pumatak. Sige, Nathaniel, sasama kami sa iyo sa Maynila. Namangha si Pia habang dahan-dahang pumapasok ang SUV sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Forbes Park. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang nagtataasang, modernong mansyon na gawa sa salamin at mamahaling bato. May malawak itong bakuran, swimming pool, at mga nakapilang gwardya at kasambahay na tila ba naghihintay sa kanilang pagdating. Dito na tayo sa bahay natin, Pia. Nakangiting wika ni Nathaniel habang maingat na kinuha ang tulog na sanggol mula sa car seat. Si Pia naman ay kalong ang sanggol na babae, habang si Tia Karen ay panay ang krus sa dibdib dahil sa labis na karangyaan ng lugar. Nathaniel, napakalaki naman yata nito para sa amin. Medyo naiilang na bulong ni Pia habang naglalakad sila patungo sa ingranding pinto. Maliit pa ito para sa pamilyang bubuuin natin. Sagot ni Nathaniel, sabay haplos sa balikat ni Pia upang bigyan ito ng lakas ng loob. Ngunit ang maayos at masayang pagdating na yon ay mabilis na naputol nang bumukas ang pinto. Doon, sa gitna ng malawak na sala, nakatayo ang isang matandang babae na may marangyang postura. Nakasuot ito ng mamahaling terno. May mga perlas sa leeg at may hawak na designer bag. Ang mukha nito ay puno ng puot at matinding pangiinsulto. Si Doña Matilda Salvador, ang makapangyarihang ina ni Nathaniel. So, totoo nga ang balita. Malamig at matalim ang boses ni Doña Matilda na umilingaw-ngaw sa buong mansyon. Tinitigan niya si Pia mula ulo hanggang paa bago ibinaling ang tingin sa mga sanggol na bitbit nila. Iniwan mo ang mga importanteng board meeting sa Maynila, Nathaniel, para lang sunduin ang isang ordinaryong babae mula sa probinsya at ang mga bastardong bata na yan? Ma'am, umayos kayo ng pananalita ninyo. Mabilis na humakbang si Nathaniel para humarang sa harap ni Pia. Bakas ang galit sa kanyang boses. Hindi bastardo ang mga anak ko. Pamilya ko sila. At si Pia ang babaeng pinili kong makasama. Pinili? Napatawa ng mapait ang matanda.
Nathaniel, huwag mong pababain ang utak mo. Isang gabi ng kalasingan sa Christmas party. At ngayon ay, handa mo nagsirain ang pangalan ng pamilya natin? Tumingin ka nga sa kanya. She is nothing but a gold digger. Ginamit niyang isang pagkakamali para makuha ang yaman natin. Nanginig ang buong katawan ni Pia sa mga salitang narinig. Napayakap siya ng mahigpit sa kanyang mga anak, habang ang mga luha ay nagsisimula ng gumapang sa kanyang mga pisngi. Ang takot na pilit niyang tinatakasan noon ay narito na naman sa kanyang harapan. Ang katotohanang hindi siya katanggap-tanggap sa mundo ni Nathaniel. Huwag niyong pagsalitaan ng ganyan si Pia, ma'am. Buliyaw ni Nathaniel, halos mamula ang buong muka sa tindi ng galit. Kung may naghabol man sa aming dalawa, ako yun. Ako nagmakaawa sa kanya na bumalik sa akin. At wala akong pakialam sa yaman o sa sasabihin ng ibang tao. Umalis kayo sa bahay ko kung darito lang kayo para manggulo. Nathaniel, ako ang ina mo! Sigaw din ni Doña Matilda. Humakbang ito papalapit at itinuro si Pia. Hinding-hindi ko matatanggap ng babaeng yan bilang manugang ko. At hinding-hindi ko hahayaang napunta ang ari-arian ng mga Salvador sa mga batang walang malinis na pinagmulan. Kung ganun, umalis na kayo. Malamig na wika ni Nathaniel na tuluyan nang nawala ng pasensya. Miguel, iatid mo si ma'am sa sasakyan niya. Ngayon din. Nathaniel, pagsisisihan mo to! Banta ng matanda habang galit na tumatalikod at naglakad palabas ng mansyon. Kasunod ang natatakot nitong tauhan. Nang tuluyang matahimik ang paligid, mabilis na ibinaba ni Nathaniel ang hawak na anak sa isang kuna at binalingan si Pia. Nakita niyang umiiyak ito habang inaalo ni Tia Karen. Pia, I'm so sorry. Lumuhod si Nathaniel sa tapat ni Pia at hinawakan ang mga nanginginig nitong kamay. Huwag mong papakinggan ang sinabi ni ma'am. Puprotektahan ko kayo. Walang sino mang makakapaghiwalay sa atin. Tiningnan ni Pia si Nathaniel sa pamamagitan ng kanyang malabong paningin dahil sa luha. Nathaniel, natatakot ako. Ang sabi ng ina mo, baka kung anong gawin niya sa mga anak natin. Baka mas lalo nang kaming mapahamak dito. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Mariing pangako ni Nathaniel habang hinahalika ng noo ng dalaga. Ngunit sa kabila ng kanyang mga matatag na salita, alam ni Nathaniel na hindi titigil ang kanyang ina at ang gulong parating ay mas malaki pa sa kanilang inaasahan. Hindi nga nagbiro si Doña Matilda. Kinabukasan, nagising nilang si Pia sa ingay ng mga telepono at sa sunod-sunod na busina sa labas ng gate ng mansyon. Nang silipin niyang telebisyon sa sala, halos mabitawan niya ang hawak na bote ng gatas ng kambal. Isang malaking iskandalo ngayon ang gumugulo sa Salvador Company. Ani ng reporter sa balita. Ayon sa isang eksklusibong pahayag mula sa ina ng CEO na si Doña Matilda, isang dating empleyado na nagngangalang Pia Garcia ang di umano'y nagingikil sa pamilya gamit ang dalawang anak nito. Ayon sa kampo ng matanda, hinaluan ng gamot ang inumi ng CEO noong nakaraang Christmas party upang isagawa ang planong pagbubuntis. Napaupo si Pia sa sofa, nanginginig ang buong katawan. Hindi totoo yan. Diyos ko, bakit nila ako ginagawa ng ganitong kwento? Pia! Mabilis na bumaba si Nathaniel mula sa kanyang silid, hawak ang kanyang tablet na naglalaman din ng mga naglalakihang artikulo sa internet. Galit na galit ang mukha nito. Halos maghabol ng hininga. Huwag mong panonoorin yan. Basurang lahat ng sinasabi nila. Nathaniel, ang sabi ng mama mo sa balita, pineperahan kita. At ang mas masakit, sinasabi nilang pinilit lang kita nung gabing yon. Hagulhol ni Pia, tuluyan nang nawala ng lakas. Paano ng mga anak natin? Lalakas silang nakatatak sa internet na ang nanay nila ay isang kriminal. Bago pa man makasagot si Nathaniel, pumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Miguel. Kasunod ang 3 lalaking nakauniporme ng pang-abogado at 2 pulis. Sir Nathaniel, may dala silang utos mula sa korte, galing sa abogado ng mama niyo. Humarap ang punong abogado kay Nathaniel at kay Pia. Mr. Salvador, Miss Garcia, darito kami para ihain ang isang petition for temporary custody and protection order na isinampa ni Doña Matilda Salvador. Batay sa mga iniharap naming ebidensya ng unstable mental condition at kakulangan sa pinansyal na kapasidad ni Miss Garcia, kasamang aligasyon ng extortion,
Iniutos ng korte na pansamantalang kunin ng mga bata para sa kanilang kaligtasan. Ano? Buliyaw ni Nathaniel at humarang siya sa harap ng mga pulis na nagbabalak pumasok sa silid ng kambal. Are you out of your minds? Ako ang ama ng mga batang yan. At ang bahay na to ay pag-aari ko. Walang kukuha sa mga anak ko. Sir, may legal na kapangyarihan ang kasulatang ito. Kung haharangan niyo kami, maaari kayong makasuhan ng obstruction of justice. Mas mabuti pong sumunod na muna kayo at sa korte na lang tayo magkita. Narinig ni Pia ang mahihinang iyak ng kambal mula sa nursery room na tila ba nararamdaman ng tensyon sa buong bahay. Tumakbo si Pia patungo sa pinto ng nursery at hinarangan ito gamit ang kanyang sariling katawan. "Wag! Pakiusap! Wag niyong kunin ang mga anak ko!" Sigaw ni Pia, humihikbi at nagmamakaawa. "Kulang pa sila sa buwan. Kailangan nila ng gatas ko. Mamamatay sila kapag inilayo niyo sila sa akin. Nathaniel, tulungan mo kami!" Niyakap ni Nathaniel si Pia ng mahigpit habang matalim na tinititigan ng mga abogado. Miguel, tawagan mo si Attorney Carion. Ngayon din, sabihin mo maglabas ng cease and desist o kahit anong counter-injunction. Ngayon din. At kayo, umalis kayo sa pamamahay ko bago ko gamitin ang buong koneksyon at yaman ng Salvador para ipatanggal kayo sa serbisyo. Bali ang mga aligasyon ng ina ko at papatunayan ko yan sa harap ng batas. Dahil sa tindi ng otoridad at galit ng CEO, napilitang umurong ang mga pulis at abogado. Ngunit nag-iwan ng babala. Babalik kami bukas ng umaga, Mr. Salvador. Siguraduhin niyo lang na may hawak na kayong legal na dokumento. Dahil kung hindi, pilit namin kukunin ang kambal. Nang magsialis sa mga ito, napaluhod si Pia sa sahig. Yakang pang kanyang mga tuhod habang walang tigil sa pag-iyak. Ang kanyang tahimik na mundo ay tuluyan ang winasak ng maruming kapangyarihan ng pamilya Salvador. At ang bukas ay puno ng banta ng tuluyang pagkakahiwalay sa kanyang mga mahal sa buhay. Dumating ang takdang araw ng paghaharap. Sa labas ng bulwagan ng hustisya, nagkakagulo ang mga reporter, cameraman at mga usasero. Nandoon din si Doña Matilda, nakatayo ng tuwid at may mapang-aping ngiti sa mga labi. Tiyak na sa kanya mapupunta ang kustodiya ng kambal. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang sabay na bumaba sa marangyang SUV sina Nathaniel at Pia. Hawak ni Nathaniel ng napakahigpit ang kamay ni Pia na kasalukuyang nakasuot ng isang simpleng asul na dress. Tila ba ipinaparting sa lahat na wala silang dapat ikahiya. Kasunod nila si Tia Karen na maingat na bitbit ang kambal na nakabalot sa makapal na kasuotan. Mabilis na sinalubong ng mga reporter ang dalawa, nagunahan sa pagtutok ng mga mikropono. "Mr. Salvador, totoo ba ang pahayag ng ina ninyo na ginamitan kayo ng ilegal na substansya ni Miss Garcia para mabuntis?" Sigaw ng isang reporter. Miss Garcia, nanghihingi ba kayo ng milyon-milyong piso kapalit ng katahimikan ng kumpanya? Tanong pa ng isa. Huminto si Nathaniel sa harap ng naglalakihang kamera. Hinarap niya ang media ng may matatag, seryoso at makapangyarihang otoridad. Makinig kayong lahat ng mabuti dahil minsan ko lang po sasabihin. Panimula ni Nathaniel, binalot ng katahimikan ng paligid. Ang lahat ng lumabas na balita nitong mga nakaraang araw ay pawang kasinungalingan, paninira at walang basihang paratang na gawa ng aking ina para lamang sirain ang reputasyon ng babaeng mahal ko. Nasinghap ang mga tao sa salitang mahal ko. Maging si Doña Matilda ay napaatras. Nalaki ang mga mata sa gulat. Tuong gabi ng Christmas party, walang gamot o panlililing lang na nangyari. Patuloy ni Nathaniel habang nakatitig ng diretso sa pinakamalaking camera lens. Akong lumapit kay Pia. Akong humiling na huwag niya akong iwan dahil sa tindi ng stress ko sa kumpanya. At kung may pagkakamali man, yun ay ang katotohanan hinayaan ko siyang lumayo noon dahil sa sarili kong kaduwagan. Di si Pia naghabol sa yaman ko. Siya pangang tumanggi sa pera ko nang mag-alok ako nung una. Akong nakiusap at nagmakaawa sa kanya. Natanggapin ako muli. Lumingon si Nathaniel kay Pia. May mababakas na walang kapantay na lambing sa kanyang mga mata. Darito sa tabi ko ang pinakamatapang, pinakatapat at pinakamabuting babaeng nakilala ko. Siyang ina ng aking mga anak at hindi ko hahayaang sirahin ng kahit sino ang kanyang dignidad, maging ng sarili kong pamilya. Iminulat ni Nathaniel ang kanyang folder at ipinakita sa media ang hawak niyang legal na dokumento.
Itong opisyal na resulta ng test ko at ang certified document mula sa korte na nagbabasura sa petition for custody ng aking ina dahil sa kakulangan ng ebidensya at napatunayang maling paratang. Kasabay nito, formal ko nang inililipat ang 50% ng aking mga personal na shares sa Salvador Company sa pangalan ng aking mga anak at ni Pia. Kung ginto o yaman ang usapan, sa kanila na yun ngayon. Napaatras si Doña Matilda. Tila hihimatayin sa tindi ng kahihiyan habang ang mga kamera ng media ay mabilis na humarap sa kanya para kuhanan ang kanyang reaksyon. Tuluyan ang nabaliktad ang kanyang maruming plano. Makalipas ang 1 taon, payapa at masayang umaga ang sumalubong sa marangyang mansyon sa Forbes Park. Tinaw mula sa malaking bintana ang malawak na damuhan kung saan naglalaro ang kambal na sina Danilo at Dayan. Malulusog na sila, malalaki at puno ng sigla. Malayong malayo sa itsura nila noong sila ay nasa incubator pa. Danilo, wag mong agawan ng kapatid mo ng laruan. Natatawang saway ni Pia habang naglalakad patungo sa garden. Dala ang isang tray ng sariwang prutas. Wala nang takot at lungkot sa kanyang muka. Napalitan na ito ng aura ng isang masaya at kontentong ina. Isang pares ng matitipunong braso ang biglang yumakap sa kanyang bewang mula sa likod. Naamoy agad ni Pia ang pamilyar na bango ni Nathaniel. "Good morning, my beautiful wife." Bulong ni Nathaniel sabay halik sa kanyang leeg. Isang buwan nang nakakalipas mula nung opisyal silang ikasal sa isang pribado, ngunit napakarayang kasal sa probinsya ng Mindoro, malayo sa ingay ng syudad. "Good morning, hubby. Ang aga mo yata nagising. Akala ko balik kinatapos sa mga banyagang investors kagabi." Nakangiting tanong ni Pia, sumandal sa balikat ng asawa. "Mas mahalagang pamilya ko kaysa sa kahit anong foreign investor." Sagot ni Nathaniel habang nakatingin sa kambal na masayang kumagapang sa damuhan kasama si Tia Karina, tuwang-tuwa sa pag-aalaga. Hinarap ni Nathaniel si Pia. Dahan-dahang tinanggal ang salamin nito at itinago sa kanyang bulsa. Ang eksaktong ginawa niya noong gabing magsimula ang lahat. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa, punong-puno ng pag-ibig at pasasalamat. "Salamat, Pia." Seryosong wika ni Nathaniel. "Salamat dahil sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, binigyan mo ko ng pagkakataong maging bahagi ng tahimik at payapa mong mundo." "Salamat din, Nathaniel. Dahil sa pagkakamaling yon, natagpuan natin ang pinakamagandang regalo sa buhay natin." Dahan-dahang iniyuko ni Nathaniel ang kanyang ulo at marahang nilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Pia. Isang matamis at mapayapang halik sa ilalim ng liwanag ng umaga. Isang perpektong pagtatapos para sa kanilang kwento na nagsimula sa isang pagkakamali, ngunit nagbunga ng isang panghabang buhay na pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Nathaniel at Pia. Sana ay muli ninyo akong samahan